Hi, today is Sunday and tomorrow is Monday. Tapos sa isang araw, Tuesday na. It means pasukan na. Ngayon, ang gagawin ko ay mag-aayos ng uniform. Magbibida-bida muna ako ngayon. Magmamlansya ako ngayon ng mga uniform ko para naman masabi ng mama ko na independent na ako. Siyempre, hindi naman pwede palagi si mama mag-aasikaso ng mga susuotin ko, no? Malaki na ako, 14 na ako, dapat kaya ko na sarili ko. Story muna tayo. Quick story lang. Alam niyo ba, dati, nagbida-bida ako na mamlansya ng uniform ko. Dalawang uniform lang ang meron ako nun. Tapos, ang nangyari pa, kita nyo yan? Kita nyo yan? Ayan no, may butas oh. Oh. Alam nyo nangyari dyan? Nasunog. Sino nagsunog? Ako. Hindi ko sinasadya ha. Kasi sabi ko, ma, ako na. Kaya ko na. Kaya ko na. Yung plancha namin, oh my gosh, ang init. Ayan. Meron siya ditong, yung parang max. Ayan, max. Basta, ayan. Yan yung pinaka-max niya. Tapos, naka-open ang pinaka-max yon. Dapat, nasa gitna lang siya. Pinaka-max, tapos sobrang init. Pagdampi ko dito, sunog. Pero, don't worry, kasi hindi lang naman ako yung nagkakamali. Eto, kita nyo to. Ano to? Mas malala, diba? Kala mo nginat-ngat ng mabait no? Sino nagawa niyan? Nanay ko. It's a natural disaster. Siyempre, ang ipapakita ko, yung ginagawa ko, hindi yung mukha ko. Habang nagagawa ko dito, dadada ako ng dadada. Eto, unahin ko muna to. Siyempre, t-shirt to, kailangan ko muna siyang unahin. Dapat kasi meron na lang yung yung parang bar na ginaganon-ganon na lang. At least, hindi na siya mukhang lukot. PE uniform ko, na binili ko ng biglaan sa One Stop. Kasi, kailangan namin mag-PE uniform. Tapos, wala akong PE uniform Kaya, napabili agad ako. Alam niyo kung magkano? Nasa 500, 570 ata yun. Ewan ko. Mahal-mahal na PE uniform nila. Di sana bumili na ako sa palengke. Kaso, wala naman kasi akong time para bumili sa palengke. So, sige, no choice ako. Pero okay na rin. Ang ganda ng PE uniform. Bet na bet ko tong PE uniform namin. Alam niyo ba, yung dress ni Esha na sinuot niya kanina? Si Esha, 3 years old. Tapos, medyo paliit na sa kanya yung dress na yon. Ako, sinuot ko yung dress na yon. 6 years old ako, pre-elem. My gosh. So, tinanong ko si Lola. Sabi ni Lola, nung bata daw talaga ako, maliit daw talaga ako. Mas maliit pa kay Esha. Okay, tanggap ko na. Ito yung sinasabihan ako na, okay lang yan, may pag-asa ka pa. Na, okay na ako sa height ko. Kung ano yung binigay sa akin na height, okay na ako doon. Hindi ko kailangan persa yung sarili ko. Huwag kayong mapanlait ng height Nasabi ko sa inyo. Hindi porkat maliit na ganyan-ganyan na kayo. Diba? Masasapa ko talaga kayo. Ako ay panlalait. Bakit? Kinakul nyo yan? Kainis. Okay, dito na ako sa mga Alam nyo, dami-dami kong uniform. Pero, meron ako isang uniform na hindi ko talaga sinusuot. Which is yung nasunog sa likod. Kasi kitang-kita siya sa likod. Yung nasunog na ni mama, yung medyo malaki, pwede ko pa siyang itago sa loob ng palda, nakatakin, ganun. Pero yung akin, sa likod kasi siya Last school year nga, may nagtanong, ang dumi daw ng likod ko. Hindi po siya madumi. Ano lang po, sadyang nagkaroon ng mistake. Why, baby? Why, baby? Oo, mainit yung baby. You want this? Yes.
Ati's duty ngayon kasi wala sila mother. Meron silang gawain sa Orani. Yung first day of school last school year, uniform ko doon, heram lang yun. Hiniram ko lang siya kasi hindi talaga kami nakabili as in ng uniform kasi busy ata nung time na yun. Hindi na rin ako maasikaso na nila mother. Kasi madami talagang gagawin. Tapos yung mga school supplies ko noon, biglaan lang din binili nila mami, ganun. So, nakakaano talaga pag biglaan. Wala ka masyadong kung anong bibilin. Tsaka nung time na yun, wala kaming mahanap ata na uniform. Kailangan kasi sa palengke pa. Kaso, hindi kami makapunta ng palengke nun. Kasi walang magdadrive. And si mama busy kay Esha nun. So, ang ginawa namin, nanghiram na lang kami sa mga dating mga high school. Sa akin to. Oh, no. Muntik na. Wait lang. Natas-tas. Kasi, alam mo, si mama, siya, sobrang sipag niya. Like, gigising siya. Dati kasi, di ba, ang pasok namin is, alas 8. Aalis ako dito ng alas 6, mga 6:45, ganon. Di si mama, siyempre pa siya ng breakfast ko, tapos mamamlansya pa siya ng uniform ko, aasikasuhin niya pa ako. Malaki na ako pero inaasikaso pa rin ako ni mama. Araw-araw siyang gumigising ng alas 6 ata. Ay hindi, gumigising siya ng mga 5:30, ganun. Araw-araw yon 5:30 ang gising niya. Tapos magpe-prepare siya. Then mga alas 6 na, gigisingin ako ni mama nun. Then sabi niya, oy CM, 6:30 na. Tapos maliligo na ako nun. Habang naliligo ako nun, magpe-prepare na siya ng breakfast ko. Then after ko maligo, habang kumakain naman ako, aayusin niya yung mga gamit ko, i-check niya kung meron bang naiwan. Pagka naman napansin niya na iabot niya sa akin, yung tubig mo, yung payong, ganon. Super swerte ka sa mother ko. Like, super duper. Gusot pa rin siya. Hindi pwede to. Nakwento ko na ba sa inyo yung Hindi ko alam kung nakwento ko na. So, about dun sa inaway ako sa school. Binato ko nung grade 5 ako nun, then grade 6, yung bumato sa akin ng bato. Binato ako, then, sabi niya, sumigaw siya ng headshot. Galit na galit ako nun, umiiyak ako, tapos umuwi ako ng bahay nun. Nagsumbong ako mama, sabi ko, ma, may bumato sa akin ng bato, tapos sumigaw po ng headshot. Si mama, pinagbubuntis niya nun si Esha. So si Esha, siguro mga 7 months or 8 months na ata sa tiyan ni mama nun. Talaga ako dun, yun talaga pinaka-memorable sa akin sa elementary. Sumugod si mama sa school para pagsabihan yung bumato sa akin habang buntis siya. Gosh, mahirap din palang mamlansya, Kailangan, matyaga. Kasi, pag lukot na lukot talaga, ang hirap plansyahin, Ang hirap niyang ituloy. Parang mas gusto ko pang mamlansya ng buhok. Minsan, na-try ko na rin maiwan mag-isa dito. Mag-isa, tapos aalagaan ko yung tito ko, yung kapatid ko, kasama na yung aso. Tapos, yung wala kami pagkain. Tapos, nag-iisip ako kung ano iluluto ko, ganon. Siyempre, kailangan ng ulam ng aso, ulam namin,
kailangan pa magsaing. Kasi, syempre, kailangan wala na silang gagawin pagka-uwi nila. Tapos, nakapagsaing ako nun, tapos nakapagluto ako nun, then, napakain ko na yung aso, napakain ko na si tita, napakain ko na si Esha. Tapos bigla nag-brown out, te. Ay, nakakaloka. Bigla-biglang magba-brown out. Tapos, si Esha iiyak kasi syempre takot siya sa dilim. Medyo matagal-tagal pa bago uwi sila, ma'am. Nakakapagod din pala pag ano. So, ano pa kaya yung kilamaman na 3 kaming inaalagaan, 4 pala kasama yung aso. Ano yung ano nun sa Filipino? Di ba dati grade 6, Ibong Adarna? Ay, tama ba? Grade 7 pala. Grade 7, Ibong Adarna. Grade 8, Florante at Laura, na hindi ko naintindihan. Bakit kasi sila Charis? Ano ba kasi nangyari kay Florante at Laura? Hindi kasi ako nakikinig nun. Paano katabi ko yung 2 kong best friend? So, paano pag nagdi-discuss si ma'am, kami lang yung maingay. Hindi naman kami, minsan lang kami napagbawalan kasi syempre yung isa kong katabi, president ng Filipino. So, favorite siya ng teacher namin. Paano kami papapagbawalan, diba? Favoritism eh. Charis. Nakikinig naman sila. Ako lang yung hindi. Yung kusa akong tatawa, ganun. Yung wala naman nakakatawa, tapos tawa ko ng tawa na parang nababaliw. Tapos yung katabi ko, yung 2 kong katabi, parang gusto nilang lumayo sa akin. Ganun. Ganun yung peg namin. Uy, may mancha ng toyo. Ano yan? Souvenir from canteen. Diyan, ano ba yun? Yan yung palatandaan na mahilig ako sa siomai. Tapos madaming toyo. Okay. Tapos na ako sa mga uniform. Okay. We're here at my room. Doon yung lagayan ko ng mga uniform. So, wait lang. Ayusin lang muna natin. 1, 2, 3. Bakit 3? Kasi, di ba? So, bakit 3? Kasi, di ba, yung mga blouse ko is 6. Etong palda, para hindi ako masyadong sa labahin, twice ko siyang sinusuot a week. So, bale, kung Monday and Tuesday, susuotin ko siya. Then, Wednesday, Thursday, susuotin ko siya. Bale, 2 lang ang magagamit ko sa isang linggo. Para tipid din, syempre, sa labahin. Pinakamaliit, pangalawa sa maliit, and pinakamahaba. Ayoko yung pinakamahaba. Hanggang, ko na siya. Yung dito. Basta, malapit sa paa, ganun. Lagpas pa sa binte. Sobrang haba niya. Tapos, ito namang pinakamaliit. Below the knee ko lang. Ayan. Yan yung comparison nila. Maliit. Small, medium, large. Yun na yung setup niya. Hindi pa ako ready pumasok. Hindi, joke lang. Carry ko na to.